Hey guys, for today's video, I'm gonna share with you our Baguio to Clark to Cebu to Bohol to Manila back to Baguio experience. Bali 3 a.m. pa ngayong flight namin going to Cebu pero 9 p.m. nandito na kami kasi yung last trip from Baguio to Clark Airport ay 4 p.m. So tinake na namin yon at buti na lang mabait si kuyang driver. Dapat daulang talaga kami pero pinalitan niya yung ruta niya para di na kami mahirapan sumakay papuntang Clark. And look at those excited faces dahil ilan sa amin ay first time to ride on a plane. Ito ang isa parang baby lang na nakasakay sa stroller. At ito na nga, after 1 hour and 30 minutes, we are now in Mactan, Cebu International Airport. So dito na nga kami nag-breakfast, then pinuntahan na namin yung hotel na pag-check-inan namin for a night lang. Bali dahil maaga kami, di po pwedeng mag-check-in, so pinaiwan lang namin yung mga luggages namin at nag-freshen up, and then we went to our first destination, the National Museum of the Philippines. So bawal ang videography dito. So check nyo na lang yung mga photos on my posts. Hehe. Then right after that, sa labasan may mga nagbebenta na ng mga pampasalubong at baka nga kulangin kami sa oras, so bumili na kami ng mga pwede naming ipasalubong pag uwi. Bali walking distance din ito sa very famous na Magellan's Cross. Dumaan na din kami pero di na kami nag-video. At dahil nga umiinit na at malapit na rin mag-lunch, naisipan namin pumunta na sa lugar kung saan may malakas na aircon. Dito kami pumunta sa SM Seaside Cebu. Actually mali lang din yung nabook ko sa Grab. Dapat SM City Cebu talaga kami pupunta, pero parang mas magandang pakinggan yung Seaside. Kaya yun yung pinin ko sa Grab at puti na lang di kami nagkawalaan ng pamilya ko. Ayan pa rin sila. At dito nga namin naisipan mag-lunch sa Mr. Sizzlers dahil only rice at only gravy. Masarap naman yung kanilang pork belly at saka yung burger steak. Nagustuhan namin. Ito naman Cebu beef steak. Okay lang naman siya. Yun lang, mas marami yung bilang ng bangs ko kaysa sa serving nila. Medyo nauyam nga lang kami at nabusog agad dahil kasing oily ng face namin yung gravy nila. Pero nakakabusog siya all in all. And for its price, ox na din. Then, we also had ice cream and gelato for dessert. Tapos after namin kumain, bumalik na ulit kami sa hotel para mag-check-in. And of course, syempre lahat ng galing sa Cebu, dapat may entry sa very famous na CC Lex. In the evening, pumunta naman ng fam sa Sugbo Mercado, one of the famous night markets dito sa Cebu. Yun lang, nasan ako dyan. Meanwhile, Then of course, might as well share to you our main purpose kung bakit nga ba kami nandito sa Cebu at nagmamaganda. It is because of the Foursquare Philippines 75th Anniversary Celebration and the 49th National Convention. So it was such a refreshing, memorable, and awesome experience to attend and be used sa ganitong klaseng event nationwide. Then after 25 years during the Centennial Celebration, you'll look back and say, uy, nandyan ako at naging parte ako ng celebration noong 75 years. O, diba? After the convention, the fam went to SM City Cebu since nag-check out na sila sa kanilang pinagtuluyan. And since may traveler's lounge doon. So doon muna sila nagtambay habang hinihintay nila ako to wrap up the convention. And finally, ayan na nga ako. So sumakay kami ng pedicab from Pier 1 to Pier 3. At di ko naman sukat akalain na medyo malayo pala yun. So nahihiya na talaga kami kay kuya kasi alam kong sobrang bigat ko. So inalok ko naman siya kung gusto niyang palit kami. Pero sabi niya naman okay lang naman daw siya. Di ba, mag-salon pass ka na lang later kuya. So ito na nga, nandito na kami sa Pier 3, ang terminal ng mga ferry papuntang Bohol. At dahil karamihan sa amin ay first time ulit na sasakay sa barko dahil hanggang bangka lang kami ng Burnham Park, ito na naman ang sobrang mga excited faces namin. At buti na lang ang ganda ng weather dahil dyan napakakalmado din ng dagat. And to be honest, mas na-enjoy ko talaga sumakay sa ferry kaysa sa eroplano because you know I'm always sabik sa dagat girl. At dahil dyan, hindi man sa nagpaparinig ako, mukhang ready na talaga ako to travel to Mindoro. Anyway, itong mga kapatid ko kung makakaway sa kabilang ferry, akala mo naman talaga mga extrovert at friendly sa totoong buhay. Then on our way, we were also able to watch the sunsets. Kaya mas lalo ko talagang na-enjoy na mag-travel sa tubig. What more could you ask for? May dagat, may sunset. Ikaw na lang kulang. Uy! Then after 2 hours, nandito na nga kami sa Port of Tubigon, Bohol. Bawal nga pala dito ang any lechon product. So kung ako sa'yo, kainin mo na habang nasa ferry. At paglabas naman namin, meron na kaming nabook na van na maghahatid sa amin from port to our apartment na tutuluyan namin dito sa Bohol. At sobrang friendly ni Kuya. And that's it. Like for part 2 o kahit di nyo i-like, basta may part 2.